Naniniwala ka ba na maaaring umibig ang isang engkanto sa isang tao? O di kaya ang umibig ang isang tao sa isang engkanto? Sa katunayan, sa dinami-dami ng mga kwento at nangyayaring kabiguan sa pag-ibig ng iba't ibang tao, masasabi talaga na ang pag-ibig ay isang sugal. Dahil kapag umibig ang isang tao, walang sino man na makakapagsabi kung yung taong minahal o minamahal nila ay yun na talaga ang taong itinadhana para sa kanila. Ating tunghayan ng isang magandang kwento ng pag-ibig at pagkabigo ng ating bida na si Lucila. Siya ay umibig at nagtiwala sa lalaking minamahal. Subalit sa huli ay matutuklasan niya na nilinlang lamang pala siya nito. Sa kanyang pagluha dala ng kabiguan ay makikilala naman niya ang isang lalaking hindi pangkaraniwan at ito ay ang engkantong si Placido. Patago na nagkikita sina Lucila at Chris sa isang maliit na kubo sa gitna ng palayan. Tutol ang ama ni Lucila na si Mang Luis sa pakikipagbabutihan ng dalaga kay Chris. Si Chris ay anak ng mayamang mag-asawa sa kanilang bayan, kaya naman lahat ng tungkol sa pamilya nito ay bukas sa kaalaman ng taong bayan. Katulad na lamang ng usap-usapan na kaya yumaman ang pamilya ni Chris, ay sa dahilang may hindi magandang negosyo ang ama nito na si Ginoong Armando. Ayon sa narinig ni Mang Luis ay may pagawaan ng ipinagbabawal na gamot at pasugalan itong si Ginoong Reyes o mas kilala sa tawag na Armando Reyes. Tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo, Lucila. Kapag nagpadala ka pa sa buladas ng Chris na yan, siguradong sa huli ay paluluhain ka lamang niyan. Galit pang wika ni Mang Luis sa kanyang anak na si Lucila. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Halos hindi malunok ni Lucila ang kanyang kinakain. Nahuli sila ng kanyang ama na inihatid siya mula sa eskwelahan. Nang matagal nang manliligaw na si Chris Reyes. Ilang buwan nang nakararaan mula nang pumasok siya sa paaralan sa unang taon ng kolehiyo ay nakilala niya si Chris Reyes dahil kapatid ito ng kaklase niya na si Rhoda. Sinundo ni Chris si Rhoda na nagkataon na katabi naman niya sa upuan. Unang pagtatama pa lamang ng tingin nila ni Chris ay kinikilig na si Lucila. Paano ba naman kasi ay napakagwapo nito, matangkad at maputi. Nagkagulo ang mga kaklase nila na makita ang binata. Idagdag pa na palangiti at palabati rin si Chris na lalo pang nakapagpadagdag ng karisma nito. Uy, hermana, hindi mo man lamang ako ipapakilala sa maganda mong katabi. Uwi ka ni Chris. Irap lamang ang ikinanti ni Rhoda sa kapatid at isang nakakalokong ngisi naman ang pinakawala ni Chris sa kapatid na halatang inis na. Napansin ni Lucila na tila hindi magkasundo ang dalawa. Naisip niya na magkaiba ang ugali ng dalawa. Seryosong masyado si Rhoda habang palabiro naman itong si Chris. Subalit hindi pumayag si Chris na hindi siya makilala nito. Sinabayan siya ng binata sa paglalakad palabas ng eskwelahan. Magmula noon ay halos araw-araw na siyang inaabangan ng binata sa labas ng paaralan nila. Sa ilang buwang panliligaw ni Chris ay nararamdaman ni Lucila na seryoso ito sa kanya. Mabait, malambing at mahilig magbigay ng regalo sa kanya si Chris. Kaya naman tuluyan ang nahulog ang damdamin ni Lucila sa binata. Hanggang isang araw ay niyaya ni Lucila si Chris na mamasyal na ikinagulat naman ng binata. Sa parke kung saan sila pumunta ay doon sinagot ni Lucila si Chris. Walang pagsidla na kasiyahan ng binata sa narinig. Ipinagsigawan nito sa lahat kung gaano siya kasaya sa sandaling yon. Maraming taong namamasyal sa parke, kaya hiyang-hiya ang dalaga ng palakpakan ang mga taong naroon at binati si Chris sa tagumpay nitong panliligaw. Subalit walang kamali-mali si Lucila na isa sa mga taong naroon sa parke ang kakilala ng kanyang ama. Ilang araw ang lumipas ay kakauwi lamang ni Lucila galing sa eskwela nang maabutan niya si Mang Luis na nakatayo sa labas ng kanilang tarangkahan. Kinabahan bigla si Lucila dahil masama ang tingin sa kanya ng kanyang ama. Sinundan siya nito sa loob ng bahay at diretsahang tinanong kung totoo ba ang balita na nobyo na niya si Chris. Isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama na si Mang Luis. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lamang siya napagbuhatan ng kamay nito. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Lucila. Tumakbo siya papunta sa kanyang silid at doon ibinuhos ang sama ng loob na nararamdaman para sa sariling ama. Samantalang naiwan naman na may pagsisisi sa mukha si Mang Luis
hanggang sa maaari ay ayaw niya sanang nasasaktan ng nag-iisang anak na si Lucila. Kaya naman nang magsumbong sa kanya ang kakilala niya na sinagot ni Lucila si Chris ay nagpantig talaga ang kanyang tainga. Bilang ang may tungkulin niya na protektahan ang kanyang anak, lalo na kung alam niya na masasaktan lamang ito. Kung nabubuhay lamang sana ang kanyang asawa, di sana hindi siya nahihirapan sa pinagdaraanan ng kanilang anak na si Lucila. 3 taong gulang pa lamang si Lucila nang pumanaw ang kanyang asawa. Napakahirap ng naging buhay niya dahil wala man lamang siyang alam sa pag-aalaga ng bata. Malayo rin ang lugar ng mga magulang at iba niyang mga kapatid, kaya wala siyang mahingian man lamang ng tulong. Kinalaunan, napag-aralan na rin niya ang lahat, maging ang paghahati ng oras niya sa pag-aalaga at pagtatrabaho ay maayos na. Itinuon ni Mang Luis ang kanyang atensyon sa nag-iisa niyang anak. Hindi na siya muli pang umibig dahil ayaw din niya na may kahati sa atensyon ni Lucila. At dahil nga sa taglay na kasipagan ni Mang Luis, napalaki niya ng maayos si Lucila. Matuling lumipas ang mga araw. Ganap ng dalaga si Lucila, isang napakagandang dalagita na binayayaan ng matangos na ilong, mapupulang labi at maputing balat. Kaya naman marami ang gandang-ganda sa kanya sa kanilang lugar. Maraming binatilyo din ang palihim na nagkakagusto kay Lucila. Subalit ang kagandahang taglay ni Lucila ay may malaking banta sa kanyang kapwa. Mga kapwa dalagita sa eskwelahan man lamang o sa kanilang baryo. Kaya naman kahit wala naman siyang masamang ginagawa, ay kapansin-pansin ang masasamang tingin sa kanya ng mga kababata, mga kaklase at mga taga-ibang baryo. Samantala, masayang-masaya naman ang kanyang ama dahil nabawasan na ang mga gawain ni Mang Luis. Kahit papaano'y nakakatulong na kasi ang dalagita sa mga gawaing bahay. Isang umaga habang nag-aalmusal sila nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagmamadaling tumayo si Lucila para tignan kung ano ang dumating o sino ang dumating. Ilang sandali ang lumipas ay bumalik sa kusina ang dalagita at sinabi sa kanyang ama na nasa labas ang kapitan ng kanilang baryo. Palihim na nakinig mula sa pintuan ng kusina si Lucina sa pinag-uusapan ng dalawa. Dahil isang tanod sa kanilang baryo si Mang Luis. Niyaya ito ni Kapitan Doming na puntahan sa bahay ang isa nilang kababaryo na Roberto. Ayon kay Kapitan ay nakipagbugbugan na naman ito ng nagdaang gabi. Napabuntong hininga na lamang si Lucila nang marinig ang kwento ni Kapitan. Naisip niya na wala talagang perpektong buhay. Kahit may kaya sa buhay ay hindi makakatakas sa mga suliranin. Kilala sa buong bayan nila at sa baryo na mayaman ang pamilya ni Roberto Rosales. Parehong negosyante ang mga magulang nito at dahil nag-iisang anak si Roberto kaya naibibigay lahat ng gusto niya. Subalit sakit sa ulo ng mga magulang ang binata dahil napabarkada ito sa mga binata na may mga bisyo. Makailang beses na rin na sinubukang manligaw sa kanya ni Roberto, subalit palaging umiiwas si Lucila dahil makulit ito at minsan ay lasing pa kapag inaabangan siya sa labas ng eskwela. Palihim na nagpasalamat sa poong may kapal si Lucila dahil kahit mahirap lamang ang buhay nilang mag-ama, ay lumaki siyang may takot sa Diyos at sa kanyang ama. Wala din siyang pinapansin sa mga binatilyo at ibang binata na nagpaparamdam ng pag-ibig sa kanya. Marami pang pangarap si Lucila na gusto niyang matupad, lalong-lalo nang may ahon sa hirap ang kanyang ama. Isang araw ay naimbitahan sa kaarawan ng isang kagawad ng baryo nila si Mang Luis. Isa sa bisita ng kagawad ay ang ama ni Roberto. Nagregalo ito ng mamahaling alak sa kagawad. Kaya naman naging masaya ang paghaharap ng lahat. Hanggang sa napag-usapan nilang tungkol sa kani-kanilang mga anak. Nagulat na lamang si Mang Luis nang marinig ang sinabi ng negosyanteng si Ginoong Martin Rosales. Nagagalak akong makita ka, Ginoong Luis. Pagkakataon na rin siguro para masabi ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang aking anak na si Roberto ay malaki ang pag-ibig sa anak mong si Lucila. Uwi ka ni Ginoong Rosales. Nagulat ang lahat ng bisitang naroon. Maririnig ang bulungan ng mga tao sa paligid at sinasabi na napakaswerte ng anak ni Mang Luis dahil nagustuhan ito ng anak ng isang mayamang negosyante. Ipinaliwanag naman ng maayos ni Mang Luis na masyado pang bata ang kanyang anak na si Lucila. Hindi naman sa tinatanggihan niya ang alok ni Ginoong Rosales. Ngunit bilang amay ayaw ni Mang Luis na maghirap sa piling ni Roberto, ang kaisa-isa niyang anak.
Bagaman nauunawaan naman ni Ginoong Rosales ang sinabi ni Mang Luis, mababakas pa rin sa mukha nito ang pagkadismaya. Nagpaalam kagad ito sa kagawad na may aasikasuhin pa kaya nauna na itong umuwi. Hindi makapaniwala si Lucila nang ikwento sa kanya ni Mang Luis ang nangyari. Hindi maitago sa mukha ng kanyang ama ang pag-aalala. Anak, palagi kang mag-iingat sa lahat ng oras. Hindi natin alam kung ano ang pinaplano nila. Kaya huwag kang maglalakad mag-isa pa uwi. Paalala pa ni Mang Luis sa anak. Samantala sa bahay ng mga Rosales, galit namang nagwawala si Roberto. Hindi niya matanggap na tinanggihan ni Mang Luis ang alok na kasal ng kanyang ama. Napakataas ng tingin sa sarili ng mag-amang yun. Akala mo kung sino na eh. Isang kahig isang tuka lang naman sila. Makikita ng mag-amang yan ang ganti ko. Huwi ka pa ni Roberto. Nagatingin na lamang ang mag-asawang Rosales. Pinlano talaga nila na dumalo si Ginoong Rosales sa panyaya ng kagawad. Alam nila na dadalo rin kasi si Mang Luis. Subalit kahihiyan lamang ang inabot nito sa harap-harapang pagtanggi sa alok na kasal. Magmula noon ay hindi na muli pang nangulit kay Lucila si Roberto. Hanggang sa matapos na ng high school si Lucila at nag-enroll sa nag-iisang universidad sa kanilang bayan para sa darating na pasukan ay unang taon na rin niya sa kolehiyo. At nang magkolehiyo na nga si Lucila ay doon na rin ito natutong magtago sa kanyang ama. Batid niya kasi napagagalitan siya ni Mang Luis kapag nalaman nito na may nobyo na siya at yun na nga ay si Chris. Nakatulog na may sama ng loob si Lucila sa kanyang ama. Nagising siyang mag-aalas 8 na ng gabi. Dahan-dahan siyang bumangon at nagpalit ng damit. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto ay dumiretso na siya ng kusina. Nakita niya na may pagkain ng nakatakip sa ibabaw ng mesa. Nagtataka si Lucila kung bakit wala sa sala ang kanyang ama. Nagsandok ang dalaga ng kanin at nagumpisang kumain. Nilantakan niya ang tortang talong na niluto ni Mang Luis. Pagkatapos magugas ng pinagkainan ay naupo sa tablang mesa sa sala si Lucila. Hihintayin niyang dumating ang kanyang ama. Mag-alas 11 na ng gabi nang dumating ito. Nagulat pa ang dalaga dahil lasing na lasing si Mang Luis. Kumain ka na ba? Alam mo anak, mahal na mahal kita. Kaya ayokong isang araw ay makita kang umiiyak dahil lamang sa isang lalaki. Pero dahil yan ang gusto mo, sige. Hindi na kita pipigilan basta wag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Uwi ka ni Mang Luis. Pumatak ang mga luwa sa mata ni Lucila. Sinundan na lamang niya ng tingin ng kanyang ama na papasok na sa kwarto nito. Pinangako niya sa sarili na hindi siya hahayaan na saktan siya ni Chris. Dahil si Chris ang kauna-unahan at gusto niyang maging huling lalaki sa buhay niya. Subalit sadyang mapagbiro talaga ang kapalaran. Kung ano yung pinakaayaw mong mangyari ay siya talagang nagaganap at kung sino pang tao ang pinakamamahal mo ay siya talagang mananakit ng sobra sa'yo. Isang umagang kararating lamang ni Lucila sa silid-aralan nang mapansin niya na para bang gusto siyang kausapin ni Roda. Hindi ito mapakali kaya inunahan niya na ito. Tinanong niya si Roda kung pumasok ba ang kuya nitong si Chris na kanya namang nobyo. Napakunot noo si Lucila nang diretsa ang sinabi sa kanya ni Roda. Nakalimutan na niya ang kuya nito. Inakala niyang nagbibiro lamang yun ngunit hindi nakakibuang dalaga nang ipagtapat sa kanya ni Roda na hindi talaga seryoso sa kanya si Chris. Dagdag pa ni Roda na may tunay na nobya talaga ito at matagal na ang relasyon ng dalawa. Nagkataon na nasa ibang bansa nag-aaral ang babae kaya nagkahiwalay sila ngunit ayon kay Roda ay dumating na ang tunay na nobya ng kanyang kapatid. Pinagpawisan ng malamig si Lucila. Mabuti na lamang talaga't hindi siya bumigay na makailang beses na gustong makuha ni Chris ang kanyang dangal. Sa huli may natitira pa ring pagdududa sa isipan ni Lucila na baka nag-away lamang ang magkapatid at sinisiraan ni Roda ang kanyang kuya. Dahil nagdududa si Lucila hinamon siya ni Roda na sumama sa kanilang bahay. Sa likod bahay daw nila ay doon palagi tumatambay si Chris at mga kaibigan nito. May pangalang binanggit pa si Roda na nagpakaba ng gusto sa kanya at ito'y walang iba kundi si Roberto Rosales. Kinahapunan, uwian na ng nakangiting sumalubong sa kanya si Chris. Napakagwapo talaga nito at gusto niyang matunaw sa mapupungay nitong titig sa kanya. Ngunit pinapaalala ni Lucila sa sarili na nililin lang lamang siya nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ni tinanggihan ng dalaga ang tangkang paghatid sa kanya ni Chris.
Nagdahilan siya ng masamang pakiramdam dahil sa kanyang buwan ng dalaw. Walang nagawa ang binata kundi ang sundan na lamang ng tanaw ang papalayong nobya. Pre, mukhang may topak yung nobya mo o baka naman may alam na siya. Wika ni Edwin. Napatitig si Chris sa kaibigan na nasa loob ng sasakyan. Tinapunan niya ng nagdududang tingin ng kapatid na si Rhoda na kampanting nakaupo sa loob ng kotse. Magsabi ka nga na totoo sa akin, Rhoda. May sinabi ka bang paninira sa akin kay Lucila? Tiimbag ang tanong ni Chris. Nanatili namang tahimik at tumingin lamang ng walang emosyon sa kanyang nakababatang kapatid. May hinala si Chris na may sinabi ito sa kanyang nobyang si Lucila. Napabuntong hininga na lamang siya at pinaandar ang kotse pauwi sa kanilang bahay. Samantala sa bahay ni na Lucila ay dumiretso siya sa kanyang silid. Hindi niya lubos maisip na kaya siyang saktan at lokohin ni Chris. Napakuyom siya ng kamao nang maalala ang sinabi ni Rhoda na matalik na magkaibigan sina Chris at Roberto Rosales na ilang beses niyang binasted. Paghihiganti ang unang pumasok sa isipan ni Lucila. Marahil ay nagtanim ng galit sa kanya si Roberto kaya ginamit nito si Chris. Tulad ng napag-usapan nila ni Rhoda, kinabukasan araw ng Sabado ay araw ng pagkikita ng buong barkada ni na Chris. Pupunta siya sa bahay ni na Rhoda para alamin ang katotohanan. Magpapanggap siya na may gagawin silang proyekto ni Rhoda kaya siya pumunta. Naiisip pa lamang ng dalaga ang maaaring marinig o matuklasan ay tila dinudurog na ang kanyang puso. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Lucila. Hindi siya masyadong nakatulog ng nagdaang gabi. Tinapos niya muna ang lahat ng gawaing bahay at naglaba. 3:00 naman ang hapon ang usapan nila ni Rhoda. Naligo at nagbihis ng maganda si Lucila. Naglagay siya ng kaunting pulbo at manipis na kulay sa kanyang labi. Sinigurado niya na yun ang pinakamaganda niyang bestidang kulay rosas ang kanyang suot. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lamang siya napilitang magsuot ng maiksing damit. Bukod sa lagpas hita ang damit na suot ni Lucila, medyo malalim din ang uka sa kanyang dibdib. Gusto niyang makita ang magiging reaksyon ni na Roberto at Chris kapag nakita siya ng mga ito. Nakikinikinita na ng dalaga na walang kahit na sinong lalaki ang hindi mapapatingin sa kanya. Samantala sa bahay ni na Chris at Rhoda ay isa-isa nang nagsisidatingan ng mga barkada ng binata. Yun din ang pinakahihintay niyang araw dahil pupunta si Nanette, ang kanyang nobya na galing ibang bansa. Sa katunayan ay napalapit na rin ang loob niya sa isa pa niyang kasintahan na si Lucila. Bukod sa maganday, mabait at mainhin ng dalaga. Higit niyang hinangaan kay Lucila ang pagiging dalagang Pilipina nito. Bagamat ilang beses na niyang nahalikan ng nobya, sa ilang pagkakataong hiniling niya, ang pagkababae nito ay hindi bumigay ang dalaga. Doon napatunayan ni Chris na totoo nga sinabi sa kanya ng matalik niyang kaibigang si Roberto. Noong unay pustahan lamang talaga ang lahat. Pinakiusapan din siya ni Roberto na paibigin si Lucila at kapag hulog na ang damdamin sa kanya saka naman niya ito iiwanan. Kumusta pare ko? Mukhang malalim yata ang iniisip mo . Si Lucila bang laman ng isipan mo? Tanong ni Roberto. Nalingunan ni Chris ang kaibigan na nakatayo malapit sa pintuan ng kanilang kusina. Dahil sa malalim na pag-iisip kay Lucila ay hindi na niya namalayan na dumating na pala ang kaibigan. Nandiyan ka na pala pare. Oo, tama ka. Si Lucila nga ang iniisip ko. Alam kong kapag nalaman niya ang katotohanan siguradong masasaktan ko siya ng sobra. Napakunot noo si Roberto sa inaasta ng matalik niyang kaibigan. Ganoon din ang iba pa nilang kabarkada kaya pinaalala niya rito na dapat wala siyang kahit na anumang awa o damdamin para kay Lucila dahil ang lahat ng yun ay kanilang plano. Napabuntong hininga na lamang si Chris bagamat totoo ang sinabi ni Roberto. Subalit sa tulad ni Lucila na isang kakaibang babae ay may tuturing niya ang sarili na napakaswerte niya na inibig siya nito. Dangan nga lamang at bunga lamang ng isang paghihiganti ang lahat kaya wala siyang karapatang mahalin ito. Ilang sandali pa'y maingay na sa likod ng bahay ni na Chris. Nagpatugtog na rin sila at nagumpisa ng uminom ng alak. Hanggang sa isang matinis na boses ang kanilang narinig. Isang sopistikada at magandang babae ang dumating. Nanette, babe, mabuti naman at nandiyan ka na pala. Grabe, lalo kang gumanda. Manghang wika ni Chris. Sinalubong ng yakap at halik ni Chris ang nobya. Sa paraang yun ay nakampante naman sa kinatatayuan si Roberto.
Ramdam niya bilang isang lalaki na may pagtingin na rin si Chris sa babaeng kinamumuhian niya. Samantala wala silang kamali-mali na lahat ng pinag-uusapan at pagdating ni Nanette ay nasaksihan lahat ni Lucila. Mula sa pinagkukubli ang kortina ay lumabas ang dalaga. Puno ng luha ang magaganda nitong mga mata. Napatingin siya sa kaklase niyang si Rhoda na noon ay nakatayo at nagbigay ng senya sa kanya para tapusin na ang kalokohan ng kapatid nito. Lalo pang nasaktan si Lucila nang makita sa mga mata ni Rhoda ang awa para sa kanya. Lumapit sa kanya ang dalaga at isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa kanya mula sa paglalambingan ni Chris at Nanette. Kahit nasa harapan lamang nilang mga barkada ay napatingin ang lahat sa direksyon kung saan ang isang napakaganda ngunit lumuluwang si Lucila ang pumapalakpak habang papalapit sa kanila. Gulat na gulat si Chris at nagkulay suka ang muka sa pagkaputla. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang napakagandang si Lucila. Sa suot nitong bestida na hapit sa katawan ay lalo pang gumanda ang dalaga na naging dahilan kung bakit lahat ng naroon ay halos napanganga sa pagkakatitig sa lumuluwang dalaga. Humingi ng pasensya si Lucila sa biglaan niyang pagdating ng walang pasabi. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Chris at ngumiti ng napakapait. Pagkatapos ay pinasadahan niya ng tingin ng babaeng maganda na nakakandong sa kanyang nobyo. Nabasa ni Lucila ang pagtataka sa mukha nito. Dahan-dahang lumapit si Lucila sa kinauupo ni Chris at ni Nanette. Magpapaliwanag pa sana si Chris subalit isang mag-asawang sampal na agad ang dumapo sa kanyang mukha. Nagpasalamat si Lucila sa panluloko at paglalaro ng damdamin niya at pagpapagamit sa kaibigan nitong si Roberto na noon ay nakatulala na dahil nababato-balani rin sa kanyang kagandahan. Hindi nakatiis si Nanette, akmang susugurin si Lucila ngunit mabilis itong nahawakan sa braso ni Chris. Nagtungayaw si Nanette. Tinanong si Lucila kung ano bang karapatan itong saktan ng kanyang nobyo. Nanlaki ang mga mata ni Nanette nang sabihin ni Lucila ang katotohanan na nobyo rin siya ni Chris. Dahil sa narinig ay nagwawala sa galit ang babae at sunod-sunod na pinagsusuntok sa dibdib si Chris hanggang sa namalayan na lamang nila na nasa harapan na pala ni Roberto si Lucila. Kabaligtaran ang ginawa ni Lucila kay Chris. Nagpasalamat pa ang dalaga sa lalaki at ipinambuka niya kay Roberto na sa ginawa nitong pakikipagsabuatan sa kanya ay nakilala pa niya lalo ang pagkatao nito. Tinawag din niyang talunan si Roberto dahil nanggamit pa ng ibang tao para lamang makapaghiganti sa kanya. Taas noong lumabas ng malaking bahay na yon si Lucila. Nalingunan pa niya ang mga barkada ni Chris na halos lumuwa ang mga mata dahil sinadya niya talagang maglakad ng umiindayog ang likod na bahagi ng kanyang katawan. Ayaw sana ni Lucila na gawin ng bagay na yon, ngunit kailangan at hindi nga siya nabigo dahil sa parang yung kitang-kitang pagsisisi at panghihinayang sa mga mata ni Chris. Paninibugo at puot naman ang nabasa niya sa mga mata ni Roberto. Nang makabalik na sa kanilang bahay ay nadatnan ni Lucila na nakaupo sa may pintuan ng kanyang ama. Tila alam na ni Mang Luis ang kanyang ginawa. Nakabihis pa ito at alam niya na plano siya nitong sundan kung natagalan pa siya bago nakabalik. Sinabihan na kita tungkol sa lalaking yun, hindi ba? Pero hindi ka nakinig. Ngayon iiyak-iyak ka. Tigilan mo na yung pagsasayang ng luha sa walang kwentang lalaking yon. Uwi ka sa kanya ni Mang Luis. Hindi alam ni Lucila kung paano nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa panluloko sa kanya. Hindi siya kumibot, hindi niya na sinabi na pakana lahat yun ni Roberto. Hindi sumagot ang dalaga pagkatapos magsalita ni Mang Luis. Tahimik siyang pumasok sa kanyang silid. Dinig na dinig ni Mang Luis ang iyak ni Lucila mula sa kwarto nito. Mas doble ang sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit paraan na rin siguro ng kapalaran sa anak niya yon para matuto sa buhay. Kinabukasan ay hindi siya pumasok sa eskwela. Nagpaalam siya sa kanyang ama na pupunta sa bukid para manguha ng orkidyas na paborito niyang ilagay sa paligid ng kanilang bahay. Hindi naman tumutol si Mang Luis at alam niya na wasak ang puso nito, kaya makakatulong dito ang paglilibang. Suot ang kanyang lumang tsinelas, lumang bestida at sombrerong buri. Ay nagmamadaling binagtas ni Lucila ang daan papunta sa bukid. Sanay na siya sa bukid na kanyang pinupuntahan dahil doon siya lumaki sa lugar na yon. Sinadya niyang wag pumasok at alam niyang magtatangka pa rin si Chris na suyuin siya pero ayaw niya na talaga magpakita pa rito.
Pawisan at uhaw na huminto sa paglalakad si Lucila. May nakita siyang kakaibang kulay ng ibon na dumapo sa sanga ng isang malaking puno na nasa kanyang unahan. Sandaling tinitigan ng dalaga ang ibon na noon ay tahimik na nakamasid sa kanya. Kahit pilit niyang itinataboy sa isipan niya ang pangyayaring yon, namalayan na lamang ni Lucila na tumutulo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Napapitlag pa ang dalaga nang may kung anong tumama sa kanyang paanan. Nakita niya ang kulay puting bato na nagmula sa kung saan. Nagpalinga-linga sa paligid ng dalaga at hinahanap ang sino mang bumato sa kanya, hanggang sa nakita ni Lucila na lumilipad ng pasirko-sirko ang ibon. Napakatinggad ng pakbak nitong kulay pula. Ilang sandali pa'y napatitig sa mga mata ng ibon si Lucila. Biglang nagkulay puti ang kanyang dalawang mata. Lumipad ang ibon na sinundan naman ni Lucila. Kung may makakakita lamang sa kanya ng mga sandaling yon, ay aakalain na nawawala siya sa kanyang sarili. Bukod sa nagkulay puti ang kanyang mga mata, naging sunod-sunuran din siya sa kung saang direksyon pupunta ang ibon. Malayo-layo na ang kanyang nilakad nang bigla namang nawala sa unahan niya ang ibon. Sinikap ni Lucila na hanapin yon, kaya humakbang pa siya, ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang lugar sa unahan na puno ng mga nagagandahang halaman na namumulaklak. Biglang humangin ng malakas at malamig na ipinagtaka ni Lucila. Nakakalanghap din ang dalaga ng napakabangong amoy. Isang uri ng pabango na kakaiba. Hinanap ni Lucila ang pinagmumulan ng mabangong amoy, kaya sinundan niya at pinakiramdaman kung saan direksyon nagmumula ang hangin. Nakakailang hakbang pa lamang si Lucila na makakita siya sa bandang unahan niya ng isang bungkos ng pulang-pulang rosas. Nagmamadaling nilapitan at dinampot niya ang mga bulaklak. Pagkatapos ay inamoy-amoy ng dalaga ang pulang bungkos nito. "Nagustuhan mo ba ang mga rosas?" Sambit ng isang boses lalaki. Biglang nabitiwan ni Lucila ang hawak na bulaklak dahil sa pagkagulat ay napataras din siya at muntik na ring ikatumba niya nang may kung anong nabunggo sa kanyang likod. Dahan-dahang lumingon sa kanyang likuran si Lucila na lalo pa niyang ikinagulantang sapagkat isang napakakisig na lalaki ang kanyang nakita. Ang lalaki ay may makakapal at kulay itim na kilay, malamlam ang mga mata na para bang nangungusap at ang labi nito ay natural ang pagkakapula. Isang nakakatunaw ng ngiti ang bumalatay sa manipis nitong labi. Inakala ni Lucila na isang prinsipe ang kanyang nasa harapan. Lalo pat kakaiba ang suot nitong damit. Maging ang sapin nito sa pay mistulang isang prinsipe na nasa mga palabas sa mga telebisyon na napapanood niya. Mula sa kinatatayuan ay nakita niyang palapit sa kanya ang lalaki. Nanigas ang panga ni Lucila sa labis na kaba hanggang sa namalaya na lamang niya na malaya na itong nakatunghay sa kanyang magandang muka. "Huwag kang matakot, Binibini. Ang lugar na ito'y akma sa kasalukuyan mong pinagdaraanan. Nakikita mo ang nagagandahang mga bulaklak na yan. Langhapin mo lamang ang bawat amoy. Unti-unting maghihilom ang sugat sa iyong puso." Wika pa ng lalaki. Hindi malaman ni Lucila kung ano ang gagawin. Isang dangkal lamang ang halos pagitan ng kanilang mga muka. Kaya naman nalalangap ng dalaga ang napakabangong amoy ng estrangherong lalaki. Dahil sa kasalukuyan nilang sitwasyon ay bumulong si Lucila na sana ay ilayo siya sa tukso ng tadhana sapagkat ayaw na niyang masaktan pa pagkatapos ng ginawang panlilinlang sa kanya ni Chris. "Iwasan mong mag-isip ng mga bagay na negatibo dahil malay mo, baka yung iniisip mo ay ganoon din ang iniisip ng kaharap mo." Pilyong wika pa ng lalaki. Nalaki at umawang ang bibig ni Lucila. Namangha siya na nababasa ng kanyang kaharap kung ano man ang nilalaman ng kanyang isipan. Kaya naisip niya na dapat ay mag-ingat siya sa kanyang pag-iisip dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang kaharap. Matapos ang isang sandaling pagtititigan ay niyaya si Lucila ng lalaki na nagpakilalang ukran. Pinasasama siya nito at meron daw silang mas magandang lugar na pupuntahan. Tumutol ang isipan ni Lucila dahil hindi niya lubusang kilala ang estranghero. Subalit kabaliktaran naman ang kanyang traidor na puso. Malakas ang pagkabog nito sa tuwing magtatama ang paningin nila ni Ukran. Hindi nagtagal ay nakarating silang dalawa sa isang sapa.
Sa kanyang pagmamadali ay hindi napansin ni Lucila ang isang malaking bato kaya natisod siya. Kaya nawalan siya ng panimbang pasubsob na sa tubig ang dalaga nang bigla naman siyang saluhin ng lalaki. Tila may bultahe ng kuryente ang dumaloy sa mga ugat ni Lucila. Naramdaman niya ang mainit na bisig ni Okran. Nang may masmasan ay pinakiramdaman niya na lulubog na siya sa kinatatayuan niya sa labis na hiya. "Huwag ka nang mataranta, Binibini. Huwag ka ring matakot dahil nasa maayos kang kamay." Uwi ka pa nito. Sinigurado muna ni Okran na nakatayo ng maayos si Lucila bago tuluyang binitiwan. Nahihiwagaan man sa pagkatao ng kaharap ay nakaramdam ng labis na paghanga sa lalaki si Lucila. Hindi ito mapagsamantalang lalaki na kapag nakakita ng pagkakataon ay sasamantalahin kaagad ang kahinaan niya. Mula sa kinatatayuan ay dahan-dahang naglakad si Okran. Lumusong ito sa may kalalimang tubig sa sapa. Pagkatapos ay napangiti ito ng malapad nang makita ang kanyang hinahanap. Isang kulay pulang bulaklak ang dinampot nito sa ilalim ng tubig ng sapa. Namangha na naman si Lucila at iniisip kung paanong nabuhay ang bulaklak sa ilalim ng tubig. "Tanggapin mo ang bulaklak na ito dahil nag-iisa't walang katulad ang bulaklak na ito sa buong mundo. Ingatan mo't gamitin sa tama dahil ang bulaklak na yan ay ang mutya ng bulaklak." Uwi ka pa ni Okran. Naguguluhan man sa bilis ng pangyayari ay dahan-dahang inabot ni Lucila ang bulaklak mula sa kamay ni Okran. Nagulat pa siya dahil matigas at may kabigatan ng bulaklak. Dala ng pagtataka ay hinawakan ni Lucila ang bulaklak. Saka lamang niya napagtanto na hindi malambot ang mutya kundi matigas ito at maihahalin tulad sa isang bato. Ipinaliwanag ni Okran kay Lucila na tuwing nalulungkot ang dalaga ay kausapin lamang niya ang mutya at kinakailangan lamang na nakalubog ito sa kahit na anong uri ng tubig upang maging mabisa ang gagawin niyang paghingi ng tulong. Dagdag pa ng lalaki na maraming kakayahan ng mutya ng bulaklak maliban sa maaari itong magbigay ng kayamanan at kapangyarihan ay nakakapagpagaling din ito ng mga sugat. At higit sa lahat ay sumusunod lamang ang mutya sa isang nilalang na may mabuting puso. Dahil hindi na makatiis sa pagtataka ay nagkalakas ng loob si Lucila na tanungin kung saan ba nagmula si Okran. Dahil kakaiba ang kasuotan nito, ngiti lamang ang naging tugon nito at sinabi nito na hindi na mahalaga kung ano pa siya o sino siya. Basta ang importante ay malagpasan ni Lucila ang kasalukuyan nitong pinagdadaanan. Habang tumatagal sa pagkakatitig sa napakaamong mukha ni Okran ay nakaramdam ng kakaiba si Lucila. Yung pakiramdam na para bang kinikilig siya. Palihim niyang sinaway ang sarili nang muling magtama ang kanilang mga paningin. Tuluyan ang ibinaba ni Lucila ang paningin at nang muli nang iangat ni Lucila ito ay namalaya na lamang niya na mag-isa na lamang siya sa gitna ng sapa. Hinanap ng kanyang mga mata si Okran, ngunit may panghihinayang sa kanyang puso nang hindi niya ito nakita pa. Nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso ang dalaga. Hindi niya maunawaan ang sarili. Bakit parang nangungulila na agad siya kay Okran. Malungkot na umahon sa tubig si Lucila at nang may nakita siyang isang malaking bato ay nanghihina ang tuhod na naupo siya ron. Walang kamali-mali si Lucila na palihim lamang siyang pinagmamasdan ni Okran. Nakabalik na si Okran sa kanilang kaharian at dahil isa siyang engkanto, kaya sa isang pitik lamang ng kanyang daliri ay nakabalik na siya sa palasyo. Naguguluhan si Okran sa kakaiba niyang naramdaman na magdampi ang kanilang katawan ni Lucila. Sa katunayan kaya siya nasa lugar kung saan niya unang nakita ang dalaga dahil nais din niyang maglibang. Tulad ni Lucila ay durog din at luhaan ang kanyang puso. Ikinasal na sa ibang prinsipe ng mga engkanto ang kasintahan niyang si Prinsesa Aura. Hindi siya nagawang ipaglaban ng prinsesa sa takot na baka mapahamak lamang siya. Kilalang mas makapangyarihan kumpara sa kanilang angkan ng napangasawa nito na anak ng makapangyarihang hari sa ibang bahagi ng mundo ng mga engkanto. Dahil isang engkanto si Prinsipe Okran ay may kakayahan siyang makatawid sa mundo ng mga mortal. Bata pa lamang siya nang una siyang nakarating sa mundo ng mga tao. Niyaya siya noon ng kanyang ina para mamasyal sa matatarik na kabundukan. Magmula noon ay naging pahingahan na ng pag-iisip at pagal sa katawan sa mundo ng mga mortal. Habang lumalaki, maraming obligasyon ang inaatang sa kanyang balikat ng kanyang amang hari.
katulad na lamang ng pakikipaglaban sa mga engkantong tulisan, mga tauhan nila na nagtaksil sa kanilang kaharian. Naging magaan lamang ang pakiramdam ni Prinsipe Okran nang makilala at umibig siya kay Prinsesa Aura. Sa mga sandaling kasama niya ito'y doon lamang siya nagiging tunay na maligaya. Subalit gumuho ang kanyang mundo nang biglaan itong ipakasal ng ama sa ibang prinsipe. Nang makita niya sa gubat si Lucila ay kasalukuyan siyang umiiyak noon. Natawag lamang ang kanyang pansin nang makita rin itong lumuluha. Dahil sa kagustuhan niya na malaman ang dahilan ng pagluha ng babae, ginamit ni Prinsipe Okran ang kanyang kapangyarihan upang silipin ang nilalaman ng puso nito. Nagulat ang prinsipe nang makita na tulad niya'y sugatan at luhaan ng durog na puso din ni Lucila. Naisip niyang tulungan ng babae upang madali itong makawala sa pagkakagapos ng matinding kalungkutan dahil isa itong mortal ay sakto ang mutya ng bulaklak na iniregalo pa sa kanya ng kanyang inang Reyna. Inakala ni Prinsipe Okran na isang simpleng pagtulong lamang ang kanyang gagawin, subalit nang matitigan niya sa malapitan at di sinasadyang nagdampi ang kanilang mga katawan ay nagbago ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi nagustuhan ng prinsipe ang kakaibang pagtibok nito. Ayaw niyang samantalayin ang kahinaan ng isang mortal, kaya pagkatapos niyang ibigay kay Lucila ang mutya ay hindi na niya nagawa pang magpaalam. Mabilis siyang bumalik sa kanilang mundo. Samantala sa isang kisap matay nagbago na ang lugar na kinatatayuan ni Lucila. Namangha siya nang makita ang isang napakalawak na lupain. Hindi pamilyar sa kanyang lugar kaya naisip niya na baka naliligaw na siya hanggang sa natuon ang paningin ni Lucila sa hawak niyang mutya. Gusto niyang subukan ang kakayahan ng hawak niyang mutya. Hindi naman sa nagdududa siya sa mga sinabi sa kanya ni Okran. Nais din niyang maubos ang kanyang oras upang malibang at makalimutan pansamantala ang bigat ng dibdib na kanyang nararamdaman. Naglakad si Lucila papunta sa gitna ng malawak na lupain. Hindi niya alintana ang matinding sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat, at nang makasigurado na nasa gitna na siya ng lupain ay saka lamang siya huminto sa paglalakad at tumayo ng maayos. Binuksan ni Lucila ang takip ng kanyang baunan ng inuming tubig. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na inihulog ang hawak na mutya. Pumikit muna siya at pabulong na hiniling sa mutya ng bulaklak na gusto niyang makita ang pinakamagandang uri ng bulaklak sa buong mundo. Pinakiramdaman ni Lucila ang paligid. Wala naman siyang kakaibang naririnig o nararamdaman, maliban na lamang sa bandang paanan niya na para bang may kung anong sumusundot sa kanyang talampakan. Naisip ng dalaga na baka may ahas na sa kanyang paanan, kaya idinilat niya kaagad ang kanyang mga mata. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Lucila nang mula sa talampakan niya ay nakita niya ang mga nagagandahan at may iba't ibang kulay ng bulaklak. Mga bulaklak na noon lamang niya nakita sa tanang buhay niya. May malalapad at maliliit na klase ng bulaklak. Mistulang isang napakalawak na hardin ang kanyang nakikita. Mula naman sa mundo ng mga engkanto ay napapangiti si Prinsipe Okran habang pinapanood nito si Lucila. Lumalakas ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil lumbuluha habang umingiti ng matamis ang dalaga. Narinig pa niyang banggitin nito ang kanyang pangalan at nagpasalamat. Sa katunayan ay sinadya niyang dalhin ang dalaga sa lugar na yon upang libangin at makalimutan sandali ang lalaking nanakit dito. Batid niya na pagbalik ni Lucila sa bahay ay siguradong masasaktan at luluha na naman ito. Ngunit alam ni Prinsipe Okran na unti-unting mapapawi ang sakit na nararamdaman ng babae dahil habang daladala at nasa katawan nito ang mutya ay unti-unti na ring maghihilom ang sugatang puso ng dalaga. Kinabukasan ni maagang nagising si Lucila. Nagluto siya ng almusal nilang mag-ama. Gusto niyang bumawi sa kanyang ama't pagsilbihan ito sa abot ng kanyang makakaya. "Magandang umaga anak, maaga pa dapat natutulog ka pa. Hayaan mo ako na magluto para sa almusal natin." Uwi ka pa ni Mang Luis. Ramdam ni Lucila na hindi nagalit ang kanyang ama sa kanya. Ang nakikita niya rito'y larawan ng isang magulang na nasasaktan at nag-aalala para sa kanyang anak. At nang magsalita na ulit si Mang Luis ay naantig na naman ang puso ng dalaga. "Anak, palagi mong tatandaan, paulit-ulit ka mang madapa ay palagi lamang ako narito at handang alalayan ka para muling bumangon." Madamdaming wika pa ni Mang Luis. Niyakap ng mahigpit ni Lucila ang kanyang ama
at nagpasalamat sa walang kondisyong pagmamahal nito para sa kanya. Nangako siyang iaahon niya sa hirap si Mang Luis kasabay ng pagbitaw ng mga kataga na wala ng sino mang maaaring mang-apak o mangliit sa kanilang pagkatao bilang mahirap lamang at walang sinasabi sa buhay. Napapaisip ng malalim si Mang Luis sa mga binibitiwang salita ng anak. Sa huli ay naunawaan niya na baka ang tinutukoy ni Lucila ay pagbubutihan ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. Itinaboy na niya ang anak para maligo at siya na ang magpapatuloy ng niluluto nito. Kabababa pa lamang ni Lucila sa sinakyang tricycle nang mamataan niya si Chris na nakaabang sa labas ng eskwela. Marahil hihingi ito ng tawad sa kanya, ngunit buo na ang loob niya na wag nang pagbigyan ng pagkakataon na makalapit sa kanya ang lalaki. Lucila, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na napamahal ka na sa akin at pinagsisihan ko talaga ang lahat. Wika pa ni Chris. Hindi alintana ng binata na pinagtitinginan na sila ng mga estudyanteng dumaraan sa kanilang harapan. Ang kapatawarang inaasahan ni Chris mula kay Lucila ay hindi niya nakamit dahil dire-diretso lamang na naglakad ang dalaga na para bang hindi siya dito nakita o narinig man lamang. Si Lucila naman ay aminado na may kirot pa rin sa kanyang puso ang makita ang dating nobyo. Marami din naman silang masasayang pinagsamahan ni Chris, subalit hindi pa siya handa sa mga panahong yun para magpatawad. Pagdating sa kanilang silid-aralan ay may pag-aalala na sinalubong si Lucila ni Rhoda. Ikinuwento ng dalaga na nagkagulo sa bahay nila nang umalis siya ng nagdaang hapon. Nagkaroon daw ng pagtatalo sa pagitan ni Chris at Roberto hanggang sa nauwi na sa rambulan ng lahat. Ibinalita rin ni Rhoda na malapit ng ikasalang kuya niya at ang nobya nitong si Nanet na labis na ikinagulat ni Lucila. Paano nangyari yun samantalang kitang-kita niya nang pagsusuntukin ni Nanet si Chris noong nagkaharap-harap sila? Dumating pala ang mga magulang ni Rhoda at Chris mula sa ibang bansa at nang maabutan na nagkakagulo ang lahat ay galit na inalam nito ang mga nangyari. Dahil sa yamot ng ama ni Chris, sinabihan nito si Nanet na gusto na niyang mag-asawa para maging manugang, kaya itinakda kaagad ang kasal ng dalawa. Walang nagawa pa si Chris kundi ang sumunod na lamang sa kanyang mga magulang. Mahal na mahal siya ni Nanet at nagawa pang patawarin kahit na nakipagrelasyon pa ito kay Lucila. Subalit ang damdamin ng binata para kay Nanet ay biglang nagbago. Mas matimbang na sa puso niya si Lucila, ngunit hanggang doon na lamang ang lahat dahil itinakda na ang kanilang kasal ni Nanet. Hindi maunawaan ni Lucila kung matatawa o magagalit sa sinabi ni Rhoda. Ramdam din naman niya na mahal siya ni Chris, kaya nga pinaniwalaan niya lahat ng pinapakita nito sa kanya noong sila pa. Pero lahat ay tapos na sa pagitan nilang dalawa. Kahit masakit pa rin ay kailangan niya itong kalimutan. Naging kabagot-bagot ang buong maghapon para kay Lucila. Pasado 5:00 na ng hapon nang naglabasan na ang lahat. Kinabahan bigla si Lucila na makitang nakatayo mula sa labas ng eskwela ang lalaking kinamumuhian niya na si Roberto. Kasama nito ang ibang barkada na nakita din niya sa bahay ni Chris. Sa paraan ng tingin ni Roberto sa kanya, alam na ni Lucila na may hindi magandang gagawin ng lalaki. Kumusta naman ang pusong sawi ha, Lucila? Yung mahal mong nobyo ay ikakasal na sa babaeng nauna sa'yo at mas pinili niya kaysa sa'yo. Tignan mo nga naman ang kapalaran, sadyang mapagbiro. Nakakainsultong tura ni Roberto. Nagtawa na ng mga kasama nito. Hindi nakaligtas sa paningin ni Lucila ang isang figura na nakatayo sa hindi kalayuan. Si Chris, malungkot na nakatingin sa kanya. At nang akmang lalapitan sila nito, ay bigla namang may narinig silang isang baritonong boses. Mahal kong Lucila, kanina ka pa ba dyan? Pasensya ka na, pinaghintay kita. Halika na, hinihintay ka na ng aking mga magulang at pag-uusapan ng aming pamamanhikan sa inyo. Uwi ka ng lalaking boses. Nanlaki ang mga mata ni Lucila na makilala kung sino ang kanyang nakita. Kabababa lamang nito sa isang kulay pulang mamahaling kotse. Si Ukran, at napakagwapo nito sa suot nitong puting damit pang itaas. Pantalong maong at sapatos na puti. Mistula itong isang karakter sa mga nagagwapuhang bida sa isang pocketbook na iginuhit ng mga magagaling na may akda. Halos mapanganga ang grupo ni Roberto
at si Chris naman ay laylay ang balikat na pumihit palayo. Maraming estudyante ang huminto sa paglalakad upang makiusyoso sa kanila. Hinapit bigla ni Okra ng baywang ni Lucila palapit sa katawan nito. Ngumiti pa ito sa grupo ni Roberto bago sila naglakad papunta sa kotse. Pinagbuksan ng pintuan ni Okra ng dalaga. Maraming kadalagahan ang inggit na inggit sa napakakisig na nobyo ni Lucila. Tinig na tinig nila ang mga panginsulto ng kababaihan na noon ay nakatayo pa rin at hindi makapaniwalang si Roberto. Nang makaalis na ang kotse ni Okran ay galit na nagmura si Roberto. "Sino ba yung hambog na lalaking yon? Parang ngayon ko lang siya nakita. Akala mo kung sinong mayaman baka mas mayaman pa ako sa kanya." Sambit ni Roberto. Maging ang mga barkada ni Roberto ay hindi kilala si Okran at dahil likas ang kasamaan sa isip ni Roberto ay may naisip na naman siyang plano para guluhin si Lucila at ang mayabang nitong nobyo. Samantala sa loob ng kotse kung saan nilulan sina Lucila at Prinsipe Okran ay hindi pa rin makapaniwala ang dalaga. "Ayos ba ang drama ko? Buti na lang talaga namataan ko sa labas ng eskwelahan mo. Na hinihintay at narinig kong may masamang plano sa iyo ang lalaking yon." Uwi ka ni Prinsipe Okran. Hindi makapaniwala si Lucila na binabantayan pala siya ni Okran. Lalo pa siyang naguluhan sa tunay nitong pagkatao kung bakit tinutulungan pa rin siya ni Okran. Nagpasalamat ang dalaga sa pagliligtas sa kanya sa tiyak na kahihiyan sa harap ni na Roberto. Tango lamang ang naging tugon ni Okran at nang muli itong nagsalitay na sorpresa na naman si Lucila. "Sumama ka sa akin, Binibini. May pupuntahan tayo. Tulad noong una nating pagtatagpo, ay inihiling ko ang pagtitiwala mo." Uwi ka ni Prinsipe Okran. Hindi naman nagpakipot pa si Lucila. Aminado naman siya sa kanyang sarili na gusto pa niyang makasama ng matagal ang lalaki. Bukod pa doon ay nais din ang dalaga na alamin at kilalanin pa siya ng gusto ang estrangherong nagtanggol sa kanya. Habang nasa daan pa uwi ay lumiko sila sa isang makipot na kalye. Ipinarada ni Prinsipe Okran ang kanyang magarang sasakyan sa isang tabi. Pagkatapos bumaba ay pinagbuksan na niya ng pintuan si Lucila. Habang naglalakad ay nagpatiunan na si Prinsipe Okran. Nagulat na lamang si Lucila nang bigla na lamang nagbago ang kapaligiran. Ang kapaligiran ay nagmistulang gubat. Naglalaki ang mga puno na hitik sa bunga ang kanyang nakikita. Huminto sa paglalakad si Prinsipe Okran at hinarap ang dalaga. Namutla si Lucila. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa mga lalaki nang bibiktima ng kababaihan. Kapag binalas-malas pa'y kinikitil pa ang buhay. "Huwag kang matakot, hindi ako masamang nilalang. Kung may gusto lamang sana akong gawing masama sa'yo, edi sana noong una pa lamang nating pagkikita ay ginawa ko na." Uwi ka ni Prinsipe Okran. Tila napahiya naman si Lucila kung saan-saan na umabot ang kanyang iniisip. Sa bagay may punto naman talaga ang kanyang kaharap. "Ipagpaumanhin mo munting Binibini kung ngayon ko lamang sasabihin sa iyo na ako'y isang engkanto. Ipapasyal kita sa aming kaharian at tiyak na magugustuhan mo doon." Uwi ka pa ni Prinsipe Okran. Halos panawan ng ulirat si Lucila nang malaman ang tunay na katauhan ng lalaki. Noon lamang niya napagtanto na kaya pala nababasa nito ang kanyang iniisip. Nakikita siya mula sa malayo at matalinhaga kung magsalita dahil hindi pala ito isang normal na tao kundi ay isang engkanto. Mula sa gubat ay naglakad pa ng bahagya ang dalawa pagkatapos huminto sila sa tapat ng dalawang malalaking bato na may guwang sa gitna. "Ihanda mo ang sarili mo, Binibini. Ang lugar nito ay ang lagusan mula sa aming mundo papunta sa mundo ng mga tao. Kapag nakapasok na tayo sa lagusang yan ay mas mamamangha ka sa iyong makikita." May pananabik na wika pa ni Prinsipe Okran. Nagpaalam ang prinsipe na hahawakan niya ang kamay ni Lucila. Sa isang iglap ay bigla na lamang silang naglaho. At nang magmulat ng mga mata si Lucila ay nasa ibang mundo na sila. Isang napakagandang lugar ang nakikita ni Lucila. Lugar kung saan maraming kahoy na hitik sa bunga. Mga naggagandahang bulaklak na may iba't ibang kulay at iba't ibang uri ng kakaiba ding mga hayop. Mistulang isang paraiso ang lugar. Ipinasyal ni Prinsipe Okran sa buong lugar si Lucila. Pagkatapos ay niyaya niya itong pumunta sa kanilang palasyo. Naging sunod-sunuran na lamang si Lucila sa lalaki dahil sa totoo lamang
ay lutang ang kanyang isipan at puso sa napakagandang lugar na yon. Sa patuloy nilang paglalakad sa gitna ng malawak na lupain, napatras si Lucila ng may isang puting kabayo ang bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan. "Binibini, siya ang aking paboritong kabayo. Ang pangalan niya ay Hariban." Wika pa ni Prinsipe Okran. "Nagagalak akong muli kang makita, mahal na prinsipe. Ang iyong inang Reyna at amang hari ay labis na nag-aalala sa iyo." Boses na nagmumula pa sa kabayo. Munti ka nang mapalundag sa pagkagulat si Lucila nang masigurado na ang kabayo nga ang nagsalita, ay higit sa lahat, hindi niya akalain na isa palang prinsipe sa mundo nila ang kanyang tagapagligtas. "Ang mga katulad naming engkanto'y maaaring magpalit ng anyo anumang oras naming gustuin." Wika pa ng prinsipe. Sumenyas ang prinsipe sa kabayo at sa isang iglap lamang ang kabayo'y naganyong isang engkanto. Kawangis din ng mga tao ang anyo ng engkanto. May 2 paa, may kamay, may mga mata, ilong at bibig. Ang tanging pagkakaiba lamang talaga ay nakakasilaw ang napakaputing mga balat nila, ang bughaw ng mga mata at ang patulis na hugis ng kanilang mga tainga. Higit sa lahat ay makapangyarihan ng lahat ng engkanto. Marami silang pwedeng gawin na hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Bumalik sa pagiging anyong kabayo ang engkanto. Pagkatapos ay mabilis na isinakay ni Prinsipe Okran ng gulat na si Lucila. Mabilis na pinatakbo ni Prinsipe Okran ng kabayo, dahilan para mapayakap ng mahigpit si Lucila sa bayubang ng prinsipe. Napangiti naman si Prinsipe Okran, kumakabog na naman ng malakas ang kanyang dibdib. Siguradong magugulat ang kanyang amang hari at Reyna kapag nakita si Lucila. Huminto ang kabayo sa isang napakalaki at mataas na tarangkahan. Hindi nagtagal ay kusang nagbukas ang tarangkahan at tuluyan nang pumasok ang kabayo sa loob. Napanganga si Lucila sa kanyang nakita. Napakalaki pala ng palasyong tirahan ng lalaking kasama niya. Sinalubong sila ng hindi mabilang na mga tauhan ng palasyo. Yumako at bumato sa prinsipe ang lahat. "Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi, mahal kong anak, at hindi ka lamang basta bumalik dahil sa tingin ko ay isa siyang mortal na nilalang." Wika ni Haring Gordon. Nasa likuran nito ang isang may edad, subalit napakaganda pa ring engkantong babae. Mabilis na niyakap ni Prinsipe Okran ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinakilala na niya si Lucila sa mga magulang. "Maligayang pagdating sa mundo ng mga engkanto, iha. Huwag kang matakot o magdadalawang isip sa lugar namin. Magpakasayak at maglibang lang, iha. Si Prinsipe Okran ang bahala sa iyo." Wika pa ng hari. Nagpahanda ng maraming masasarap na pagkain si Haring Gordon. Inaanyayahan niya si Lucila na sumabay sa kanilang agahan. Kung sa mundo ng mga tao ay gabi na, sa mundo naman nila'y umaga pa lamang. Nang tumulog sa pagkainan si Lucila, ay katabi niya si Prinsipe Okran. Sa dami ng pagkaing nakahain sa malaking mesa, ay hindi na malaman ni Lucila kung ano ang unang kakainin, hanggang sa natuon ang paningin niya sa kakaibang kulay ng kanin. "Huwag mong kakainin yan. Sa oras na kainin mo ang itim na kanin, ay hindi ka na makakalabas pa sa aming mundo. Sapagkat ang kanin na yan ay para sa mga immortal lamang." Wika ni Prinsipe Okran. Tila napaso naman si Lucila. Ibinaba niya ang bandehado. Napagtanto niya na mabuting engkanto ang prinsipe at nakakasiguro siya na ganon din ang mga magulang nito. Dahil kung may masamang balak ang mga ito sa kanya, ay tiyak na hindi siya pipigilan ni Prinsipe Okran. Pagkatapos kumain ng hapunan ay ipinasyal ni Lucila si Prinsipe Okran sa halos lahat ng parte ng palasyo. Tuwang-tuwa naman ang dalaga at nasabi niya na tunay na nakamamangha ang lahat ng bagay na makikita sa mundo nila. Maging ang uri ng pamumuhay ng mga engkanto ay napakalaki ng kaibahan sa pamumuhay ng mga tao. Pawang may mga sinasabi sa buhay ang mga engkanto, naglalakihan at mararangya ang mga bahay sa labas ng palasyo, animoy walang puwang ang kahirapan sa mundo nila. Nakaramdam ng lungkot si Lucila nang magpaalam na siya sa prinsipe. Tiyak kasing nag-aalala na sa kanya ang kanyang amang si Mang Luis. "Maraming salamat sa pagpapaunlak mo na makarating ka sa mundo ko, mahal na Binibini. Umaasa ako na hindi ito ang una at huli mong pagpunta rito." Wika pa ng prinsipe. Inihatid ni Prinsipe Okran si Lucila sa lagusan
Sa katunayan ay tinatago lamang niya ang kanyang lungkot sa kanilang paghihiwalay. Bilang pasasalamat ay tanggapin mo ang aking munting regalo. Itago mo ito't ingatan, tanda ng ating pagkakaibigan. Uwi ka pa nito. Isang kumikinang na kwintas na may kulay pulang palawit at hugis puso ang nakita ni Lucila. Umikot sa likod niya ang Prinsipe Okran at ito na mismo ang nagkabit sa kanyang leeg. May kabigatan ng palawit kaya naman nakakatiyak ang dalaga na isang uri ng mamahaling ginto ang niregalo sa kanya ng prinsipe. Dahil sa labis na tuwa ay niyakap ni Lucila ang noon ay nakatulala na pala sa kanyang buka na si Prinsipe Okran. Napapalunok ito ng sariling laway habang nakatitig sa mapupulang labi ng dalaga. Bago pa tuluyang matukso sa isa't isa ay niyaya ni Prinsipe Okran si Lucila na lumabas na sa lagusan. At ilang sandali lamang ang lumipas ay lumusot na nga ang dalaga sa lagusan. Namalayan na lamang ni Lucila na nasa harapan na siya ng kanilang bahay. Saan ka galing? Uwi ba ng matinong babae ang abuti ng alas 8 ng gabi sa labas ng bahay? Galit na tanong ni Mang Luis. Sa kauna-una ang pagkakataon ay noon lamang niya nakitang nagalit ng gusto ang kanyang ama. Inakala ni Mang Luis na nakipagkita at kasama niya si Chris at lalo pang ikinagalit nito na baka nakipagbalikan pa siya sa kabila ng panlulokong ginawa sa kanya nito. Hinayaan ni Lucila na mailabas ang lahat ng galit ng kanyang ama dahil kapag sinabi niya na ibang lalaki ang sinamahan niya at isa pang engkanto ay baka masaktan na siya nito. Nang biglang napahinto sa pagsasalita si Mang Luis, huli na para may tago ni Lucila ang nakalabas na palawit ng kwintas na regalo sa kanya ni Prinsipe Okran. Saan galing yang suot mong kwintas, Lucila? Unang tingin ko pa lamang ay mukhang mamahalin yan. Ibinigay ba yan ng lalaking yun para mapagtakpan yung kasalanan ginawa niya sa'yo? Pwes, hubarin mo yan at ako na mismo magbabalik sa kanya. Galit na sigaw pa ni Mang Luis. Iginiit ni Lucila na hindi galing kay Chris ang kwintas. Ipinaliwanag niya sa kanyang ama na isang kaibigan niya ang nagbigay sa kanya nun. Mawalang galang na. Gusto mo talagang malaman kung sino ang nagbigay sa anak niyo ng kwintas? Isang lalaki na hindi man lamang taga rito sa ating bayan. Nagulat ang mag-ama ng malingunan si Roberto. Nasa likuran ng binata ang mga kabarkada at sa itsura ng mga ito ay nakainom ang magbabarkada. Naihintatakutang lumapit sa kanyang ama si Lucila. May kung anong kumislap sa kamay nito na sa palagay ni Lucila ay kutsilyo. Ikaw yung anak ng mag-asawang negosyante, hindi ba? Anong kailangan mo't bakit sinusundan mo ang anak ko? Tanong ni Mang Luis dito. Hindi na tumugon pa si Roberto. Sinenyasan ng mga kasama na dukutin si Lucila. Mabilis na kumilos sa mga kalalakihan ngunit humarang si Mang Luis. Kaya napilitan si Roberto na undayan ang dala niyang patalim si Mang Luis. Nagulat ang binata nang biglang nanigas ang kanyang mga paa at kamay habang nakaamba sa katawan ni Mang Luis. Ganon din ang mga kasama nito bagamat gising ang kanilang diwa, hindi naman nila magawang kumilos. Ayaw mo talagang tumigil sa kasamaan mo, mortal. Hindi ka lang sakit ng ulo ng mga magulang mo. Sakit ka rin ng lipunan. Uwi ka ng pamilyar na boses sa pandinig ni Lucila. Napakunot noo si Mang Luis nang mula sa madilim na bahagi ng bakuran nila ay lumitaw ang isang napakakisig na lalaki. Hindi maunawaan ni Lucila ang kanyang mararamdaman. Nagre-regudo ng tibok ng kanyang puso na magtama ang kanilang paningin. Sino ka? Para ngayon lang kita nakita. Taga rito ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Mang Luis. Siya yung lalaking sinasabi ko na bagong kinakalantarin niyang magaling mong anak. Sabat naman ni Roberto. Dahil sa sinabing yun ni Roberto ay nakaramdam siya ng paninikip ng lalamunan. Magkahalong takot at paghihirap ang mababakas sa mukha nito. Alam niya na hindi pangkaraniwan ang lalaki. Ilang sandali pinakarinig na sila ng sasakyan ng pulis na paparating. Sa bilis ng pangyayari na malaya na lamang nila na isa-isa ng pinoposasan ng grupo ni Roberto ng mga pulis. Nang lumingon si Mang Luis sa kinatatayuan ni Prinsipe Okran ay bigla na lamang itong naglaho. Nakita niya na napapangiti naman sa isang tabi si Lucila. Pumormal lamang ito nang mapansin siyang nakatingin. Samantala sa mundo ng mga engkanto ay buo na ang desisyon ni Prinsipe Okran na liligawan niya si Lucila. Batid niya na hadlang ang kanyang amang hari ngunit
Nakahanda siyang ipaglaban ng pangalawang babae at para sa kanya ay huling babae na kanyang mamahalin. Kasi hodang isa itong tao at hindi nila kauri. "Narito ka lang pala. Baka may gusto kang ikwento sa akin, anak." Uwi ka ni Mang Luis. Nakahinga ng maluwag si Lucila. Batid niyang kalmado na ulit ang kanyang ama. Niyaya ni Lucila si Mang Luis sa isang lugar na malayo sa kanilang bahay hanggang sa makarating sila sa isang ilog. Puno naman ng pagtataka at pag-aalala si Mang Luis. Iniisip niya na baka napapano na ang kanyang anak. Tinanong niya si Lucila kung ayos lamang ba ito, ngunit hindi ito sumagot bagos ay kinuha ng dalaga ang mutya sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay dahan-dahang inilubog sa tubig. Sandaling pumikit at bumulong si Lucila. Hindi nagtagal ay nakita na niya na maraming nagkikislapan sa ilalim ng tubig. Nanlaki ang mga mata na dinampot niya ang isa sa maraming diamante na nakalubog rito. Si Mang Luis naman ay nabato-balani sa dami ng diamante na kanyang nakikita. Ni hindi nito maghuwang magsalita man lamang. Kinusot-kusot pa ang kanyang mga mata at kinurot ang sarili. Ngunit totoo ang lahat ng kayamanang nasa kanilang harapan. Umagulgol ng iyak si Mang Luis nang sabihin ni Lucila na yun ang sinasabi niya na iaahon ang buhay nilang mag-ama. Sa dami ng hawak nilang diamante magbubuhay milyonaryo silang mag-ama. Pag-uwi nila sa bahay ay sinilaysay ni Lucila ang lahat ng mga nangyari. Ang pagkakasangkot ni Roberto at siyang utak kung bakit nagawa siyang saktan ni Chris. Higit sa lahat ay kung paano niya nakilala ang makapangyarihan at nagbigay sa kanya ng mutya at mamahaling kwintas na si Prinsipe Ocran. Bagamat hindi pa rin lubos na makapaniwala si Mang Luis, naniniwala siya na makapangyarihan at hindi pangkaraniwan ang engkantong si Prinsipe Ocran. Sa mundo naman ng mga engkanto ay hindi makapaniwala si Prinsipe Ocran na taliwas sa inaasahan niyang magiging reaksyon ng kanyang amang hari. "Kung nasaktan at nabigo ko sa una mong pag-ibig sa kauri natin, wala naman sigurong masama kung umibig ka sa isang mortal. Baka ang tulad niya ang tunay na magmamahal at magpapaligaya sa iyo, mahal kong anak." Uwi ka pa ng hari. Walang pagsidlan ng kasiyahan ng binatang engkanto sapagkat ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang ang basbas na may kasal siya sa isang mortal. Bumuo agad siya ng plano at pinuntahan niya si Lucila sa mundo nito. Samantala sa mundo nila Lucila ay abala ang magamang si Mang Luis at Lucila sa palihim na pamimigay ng mga bigas at iba pang pangangailangan ng mga tao. Hinihintay nilang makatulog sa gabi ang mga tao pagkatapos ay iniisa-isa nila ang mga bahay na lagyan ng mga bigas, delata at marami pang mga nakalagay sa sako. Umugong ang balita sa buong bayan sa pagkakaroon ng mahiwagang pilantropo sa kanilang bayan. Inilihim ng magama ang kanilang ginagawa. Tumutulong din sila ng palihim sa mga mahihirap at may mga sakit. Lahat ng yun ay nakita ni Prinsipe Ocran at kanyang mga magulang. Binati ng hari ang kanyang anak sa pagkakaroon ng babaeng minamahal na may mabuting kalooban. Isang gabi ay may naging bisita ang mag-ama. Isang bisita na may daladalang iba't ibang klase ng bulaklak. Hindi na nagpakipot ang dalagang si Lucila. Nang magtapat sa kanya ng pag-ibig si Prinsipe Ocran ay agad niya itong sinagot. Wala namang pagsidla ng kasiyahan ng dalawa. Sa wakas sinatagpuan din nila ang tunay nilang pag-ibig. Batid nilang mahal nila ang isa't isa kahit nasa sandaling panahon pa lamang silang nagkakilala. Dinayo ng hari at reyna ang mundo ng mga tao at formal na namanhikan sa ama ni Lucila dahil nagkatawang tao sila ay inakala lamang ng mga tao na normal silang tao at nabibilang sa mayayamang pamilya sa alta syudad. Bago bumalik sa mundo ng mga engkanto ang mga magulang ni Prinsipe Ocran ay itinakda na ang petsa ng kanilang pag-iisang dibdib. Napagkasunduan din na sa mundo ng mga tao gaganapin ang kasal ng dalawa, ngunit sa mundo ng mga engkanto naman maninirahan ng mga ito dahil tagapagmana ang prinsipe ng trono ng kanyang amang hari. Makalipas ang puspusang paghahanday natapos na rin sa wakas ang paghihintay. Mabilis na kumalat sa buong bayan at iba pang lugar ang nakatakdang pag-iisang dibdib ni Lucila at ng nobyo nitong Prinsipe Ocran. Sa malawak na lupaing nabili ng magamang Lucila at Mang Luis, gaganapin ang kanilang kasal. Napakaganda ng pagkakaayos sa paligid at puno ng mga nagagandahan at makukulay na bulaklak ang bawat sulok. At mga bulaklak na ginamit ay nagmula pa sa mundo ng mga engkanto. Hindi mahulog ang karayom ang dami ng tao.
Nang sumapit ang araw ng pag-iisang dibdib ni na Lucila at Prinsipe Ukran, mistulang isang napakagandang prinsesa ang napakagandang si Lucila. Naluluha naman na sinalubong ni Prinsipe Ukran habang naglalakad palapit sa kanya ang kanyang magiging kabiyak sa kanyang buhay at magiging prinsesa ng kanilang kaharian na si Lucila. Buong bayan ay nabusog sa ingkaranding kasalang yon. May mga inuwi pang pagkain ng lahat ng tao. Mula naman sa malayo'y nakangiting nakatingin si Chris sa babaeng patago lamang niyang mamahalin dahil kapwa na sila may asawa ni Lucila. Pinatutunayan lamang nito na lahat ng nangyayari sa buhay ay may dahilan. Matuto lamang tayong maghintay at huwag mawawalan ng pag-asa. Higit sa lahat, maging patas sa lahat ng oras at matutong makontento sa kung anong mayroon ka